I am Yurimi Bascos and I am with my group mates, Janine Grace Madrid and Kirsten Claire Caballero. Together, we will discussing about the process, experience, and hard times that we went through while developing this website for our final project using Java Swing in Eclipse. For a brief description, Swing is a Java GUI widget toolkit. It is a component of a Java Foundation Classes API from Oracle, which give Java programs a graphical user interface. Swing was created to offer a higher level of sophistication than the previous abstract window toolkit. In this in this project, we created a login page, register, and home page, and also inquiry. For our code program in login page, we started by creating a login page. We use text field to let the user input personal address. Yung text field, eto siya. To start our program, we started by creating a login page. We use text field to let the user input personal address. Ito yung text field na nilagay namin para sa aming login page. Kasunod nun, naglagay kami ng password field to finish the fill of form of the user. Ito yung password field na nilagay namin. We also added some buttons to redirect the pages of our JFrame programs, such as reset buttons, login, and exit. Para sa iba pa, sa font namin, sa color ng font, sa size, ito yung aming program. So, ngayon itatry natin yung code. I-run natin. Lalabas dito yung ating output, yung ating username, and yung password. Lalagay lang natin yung username. For our username, ang nilagay lang namin na username is yung admin. Then sa password is 123 args0. Show password. Capital letter. Then, login. Tapos, magla-login successfully siya. I-okay lang natin. Ito na yung lalabas na panibagong output para sa register. To continue the discussion in this part, Ms. Caballero was assigned to discuss the register page, the home page, and the inquiry page. So hello, I am Kirsten Claire Caballero and I serve as the programmer, GUI designer, as well as the documenter. Here in our video, my group mate stated that we are creating a programming codes for registration, home page, and inquiry page. So dito sa registration form, we use text field and password field to let the user input their personal address. Pero in this project, nag-create na kami mismo ng sariling username, email, and password for the signing in page. So makikita natin dito sa programming code natin na gumamit tayo ng if-else condition, nag-create na tayo ng sarili nating username, nag-create na rin tayo ng sarili nating user ng email, and nag-create na rin tayo ng gagamitin nating password. Then, after mag-create ng password or may input dun sa sign-in page,
magre-redirect yung page natin sa homepage. So, pag tiningnan natin dito sa design, so dito makikita natin sa design ng ating program, sa register, makikita natin na dito nakalagay yung username field or yung text field natin na lalamanan natin ng username as well as yung lalamanan natin ng email. And itong dalawang to, ito yung paglalamanan natin ng password. So, nag-create din tayo ng button na mag-serve as our redirecting link para mapunta siya sa homepage. So, pag nira natin ito, hindi siya basta-basta magsa-sign in kapag walang nakalagay or walang naka-input ng mga valid information or hindi pa ito napipill up lahat. So, para makapag-redirect tayo sa next page or daw sa homepage, mag-input tayo ng mga personal address. So, like this. Naglagay tayo ng username. Mag-create naman tayo ng email. Then next ay yung password. Then, re-repeat lang natin yung password parang sa sign-in or sa registration form lang. Then, agree to all statements in term of service. Then, sign up. Then, makikita natin dito na meron tayong pop-up message na sign up successfully. Then, magre-redirect siya sa homepage. So, dito naman sa homepage, X muna natin to. Tingnan natin dun sa pinaka-code ng homepage. So, dito naman sa homepage, gumamit tayo ng JPanel. Gumamit din tayo ng JButton. Gumamit din tayo ng JLabel para mabuo natin yung sa homepage natin. So, tingnan natin sa design. Yan. So, sa design, naglagay lang kami ng mga per categories na so, dito sa homepage, gumamit lang kami ng label, JLabel, JPanel, tsaka ng JButton. So, dito sa pag-create namin or pagde-design namin, gumamit lang kami ng JLabel. And ito dito sa mga to, ito yung mga JButton na ginamit namin. Kapag pinindot namin tong inquiry, magre-redirect siya sa ibang page. And as well, pag pinindot naman natin yung logout, magla-logout siya galing sa homepage. Okay, so, dito sa design, kapag niran natin yung program natin, pag pinindot natin itong button natin na inquiry, magre-redirect siya doon sa ating code. Or doon sa panibago nating page. Teka, exit natin to. So, sa part na to, makikita natin yung pinaka-code na ginamit natin doon sa pagbuo natin ng inquiry page. So, gumamit tayo ng button, tsaka ng JPanel. So, gumamit din tayo nung ating switch para magkaroon tayo ng choices kapag nag-input tayo ng iba't ibang responses dun sa ating inquiry. So, try natin sa design. Dito sa design, gumamit tayo ng button. Pinangalanan natin siya as send. And here dito din, gumamit naman tayo ng text field para mahayaan natin yung user na makapag-input ng kanilang messages. So, kapag niran natin to, yan, automatically, magsasend yung chatbot natin ng response na based dun sa ating ginawang cases or dun sa ating ginawang switch cases. So, tulad dito, para magawa natin yung send button,
shit. So, para magamit natin yung send button, nag-declare tayo ng string name na user input na kapag nag-input tayo ng user, nag-input yung user ng messages, galing dun sa user input field, isa-send niya directly yun dun sa ating program. So, parang magkakaroon ng messages or yung transaction ng mga messages. So, kung babalik tayo dun sa ating design at iraran natin yung program natin, let's say, ganito yung sabihin natin. Then, magre-response yung chatbot natin. Since yung objective ng program namin ay to provide help dun sa mga students na nag-i-inquire about sa mga requirements nila, etong chatbot na to, ayun yung layunin niya, yung makapag-help dun sa mga students para makapagbigay ng mga requirements. So, tulad nito, so dito, let's say na hihingi tayo ng request ng ating good moral certificate. So, kapag hindi ganito yung response ng chatbot, ibig sabihin hindi niya naintindihan na maayos yung ating message. So uulitin lang naman ulit natin yung message natin. Like this. So, ganito yung magiging response ng chatbot natin. Then just like malicious comments. So, pag ganito na yung nakuha nating response, Huwag ka na sa inquiry agad. So, tapos na. Hoy! Yung laptop. yan. So, pag ganito na yung response, ibig sabihin na nakuha ng chatbot natin yung mismong pinaparating natin sa request natin. So, for you to better understand the process of our program, Janine Madrid will be discussing and showing you the whole process. So, I am Jean Grace Malvar Madrid. I'm here to discuss the full output of our system. So, test. So, pagka punta mo dito sa may final login prog, dito lalabas yung pinaka sign in namin or the login process. So, dito sa may login, meron na kaming account na nagawa which is the name is admin. So, kung wala pa naman, pwede naman kayong pumunta sa register. Just click the register and input the name
admin, so yung email. Gmail. Tapos, here naman nilalagay natin yung password. So, kahit anong password, pwede nila. Zero. Tapos, dito, sa pangalawa, just enter lang natin ulit kung ano yung password natin nung una. Dito sa login. Ayan. Try natin dito. Input lang natin ang password. Pwede natin i-show password. So, pindot natin yung show password. Then, login. Okay, lumabas. Login successfully. So, okay. So, pupindot dashboard, ito yung nalabas. And then, inquiry. Ito yung parang chatbot namin if ever man na mag-ask ka. So, try natin mag-chat. So, ayun. Nagre-response siya. So, if ever na tapos na, just pinutin natin log out. Then, confirm if you want to log out. Yes. Then, yun lang. Tapos na. So hello guys, I am John Joseph. So ang system na nagamit o napag-usapan namin ng aming grupo ay is about sa guidance counselor inquiry. So sa system na to, ang nagamit namin na scheduling algorithm is a round robin and first come first serve. But for our brief description, in first come first serve ay isang page replacement ito ng algorithm na nagpapalit ng pinakamatagal ng page sa memory. So, ang pinakaunang page na naloload ay ang unang pinapalitan kapag puno na ang frames. So, paano nga ba nag-work ito sa aming system? So, halimbawa, sa paggamit ng FCFS sa chatbot. Sa chatbot, ginagamit natin ang first come first serve or FCFS algorithm scheduling dahil sa simpleng transaction handling lang ito. So, kapag may user na nag-submit ng query, agad itong inaasikaso base sa pagkakasunod-sunod ng pagdating ng mga inquiries. So, another example or sa paggamit ng round robin na sa pag-process ng request. Kapag natanggap na ng registrar ang request, dito na papasok ang round robin scheduling. Ang bawat request ay iti-treat bilang isang proseso. So, sa bawat request ay magbibigay ng specific time slice para ma-proseso ng registrar ang lahat ng request at ilalagay sa isang circular queue. So, ang registrar ay iikot sa queue upang magbigay ng time slice ang bawat request o mabigyan ng time slice ang bawat request. Kapag naman ang time slice ng isang request ay nag-expired, ang proseso ay ititigil at ilalagay sa dulo ng queue. Tapos, ang susunod na request naman ang iaasikaso. So,
Kapag ang registrar ay pipili ng susunod na request mula sa queue upang bigyan ng CPU time. So, ang prosesong ito ay uulit at uulit hanggang lahat ng request ay makompleto. So, para sa ibang explanation para sa aming system, ito po ay i-discuss ni Nick Andre Paner. My name is Nick Andre Paner. The video that you watch is the program system that we made. And this is the insight on how we build our program system. Our program system presentation is only for educational purposes. And we only intend to show our experience and progress during to final output. Building a system with Java Swing and the scheduling algorithms combined the power of graphical user interface with the efficiency of algorithmic logic. Using interface with the efficiency of algorithmic logic by harnessing Java Swing, rich component library, we as a developer of this system, we created the intuitive interface that interact seamlessly with sophisticated scheduling algorithm. This integration not only enhances users' experience but also optimize task management and resources allocation, whether for project management, job scheduling, or task prioritization. Java Swing provides versatile framework for developing powerful system that meets diverse computation needs. We hope that through our video presentation we somehow share our knowledge, insights about Java Swing with the use of scheduling algorithm. That's all. Thank you guys.